Life is too short, no? Super short talaga siya. As in, alam mo yun, compared sa eternity, siguro ano lang siya, blink of an eye lang yung life natin here sa earth. And if tayo ngayon sa buhay natin dito sa mundo, if we are preparing for the future, sa future ng mga anak natin, and yung sa retirement mo, kung piniprepare mo yung sarili mo, nag-work ka para may ipon ka, may savings ka, para pag malaki na yung mga anak mo, makakapag-aral sila, and kapag ikaw ay retired na, meron ka pa ring assistance for yourself. Kung pinaghahandaan natin yan, bakit hindi natin pinaghahandaan yung thousands of years, millions of years after our life here on earth? Diba, isipin mo, dito sa mundo, after mong mag-work, sabihin natin na yung retirement mo is 60 to 65 years old. Tapos, yung lifetime natin, sabihin natin meron pa tayong 20 to 30 years na after nung nag-work tayo. Isipin mo, pinaghahandaan natin yung 20 to 30 years na yan. Bakit hindi natin pinaghahandaan yung thousands of years, millions of years, eternity? Diba? Isipin mo, sa hell, magsistay ka sa hell for eternity. Dito pa nga lang sa earth, summer, tapos walang aircon, inis na inis ka na diba? Yung electric fan, hindi sapat sa'yo. Isipin mo na lang yung hell. Furnace. Super, mas mainit pa sa mga ano ang alam mong mainit. Ilang times ng init dun. Isipin mo. Diba? So, yun dapat yung pinaghahandaan natin kasi itong 20 to 30 years after ng yung working life natin, napakasaglit lang yan. So, bakit hindi natin muna isik si Lord para sure na tayo na meron tayong eternal life sa kingdom of heaven? Yan dapat yung pinaghahandaan natin. Yan dapat yung i-ready natin na meron tayong spot doon sa heaven. Na yung pangalan natin is nasa book of life. Yan dapat yung wino-work out natin dito sa earth. Diba? And kung tayo ay nag-worry sa mga kakainin natin, sa mga basic needs natin, isipin nyo sa Matthew 6:33, sabi, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, isik mo muna si God. And yung mga kailangan mo, He will give it to you. God is our provider. Isipin mo yung sa one of malaking sermon ni Jesus. Tapos yung mga tao, from malapit malayong lugar, nagpuntahan doon. Kasi gusto nilang marinig si God. Hindi nila iniisip kung hanggang kailan sila doon. Hindi sila nag-prepare ng mga basic needs nila. Siguro may iba na nagbaon ng mga snacks, ganyan. Pero, ang priority talaga nila is makapunta doon at marinig si Jesus. Kaya nga, di ba, nag-miracle si Jesus doon nung 5 loaves of bread and 2 fish, di ba? Kaya siya nag-miracle kasi nga, kailangan kumain ng mga tao. I-compare natin siya sa life natin ngayon. Tayo, isik muna natin si God. Makinig tayo sa Kanya, yung words niya. Seek natin siya. And the basic needs will follow. And maybe baka yung mga pleasure in life mo pa is mabigay din sa'yo. Kasi mas be-blessed ka. Diba? Isipin natin, life is too short. Sobrang short lang siya. Hindi nga natin alam kung yung 20 to 30 years is makukonsume natin. Paano kung wala? Paano kung
hindi tayo makaabot sa 20 to 30 years na yun. 'Di ba? So, dapat ang priority natin is yung spot natin dun sa heaven. Alam nyo, ang dali lang naman madali lang naman siyang i-sure yung spot natin dun. You just have to believe in Jesus Christ as your Savior. Believe ka lang, yan na ang umpisa niyan. Diba? And yung mga fruits niyan will follow. Though, may cross kang i-carry kapag ni-receive mo si Jesus Christ. Kasi syempre, hindi naman ibig sabihin na sasabihin mo lang, oh Jesus Christ, I believe in you, save mo ko ha. Hindi lang naman ganun eh. Yes, madali lang. Kasi, sa totoo lang, wala ka namang labor na gagawin. Diba, hindi ka tulad ng magpupukpuk ka, kung ano-ano, magdidig ka ng mga lupa. Hindi naman ganun eh. Parang ano pa nga eh, comfort pa nga sa'yo eh. Mas magiging comfortable ka pa. Kasi ile-let go mo lahat kay Jesus eh. Parang nawalan ka ng heavy burden. Diba? Ile-let go mo sa Kanya. Kasi yun ang ibig sabihin ng pag-accept kay Jesus as your Savior. Lahat ng worries mo, ile-let go mo sa Kanya. Yung future mo, ibibigay mo sa Kanya lahat. Siya na ang bahala. Diba? And gradually yung mga past mistakes mo, past sins mo, gradually mawawala yan. Yun na yung nakikita mong fruit. Kasi yung iba, iniisip ng iba, baliktad eh. Iniisip nila, magbabait muna sila para ma-receive or ma-accept sila sa heaven. Which is, it's not the case. Kasi ang order talaga dyan is, you believe in Jesus Christ, our Savior. Tapos, gagawa ka ng mabuti kasi yung ina-idolize mo, yung nilulook up to mo na si Jesus, is ganun yung mga ginagawa. Kaya ikaw, i-follow mo yung mga ginagawa niya. 'Di ba? Follower of Christ ka na. So, dyan nakikita yung mga fruits mo. Nagiging mabait ka, nagiging mabuti kang tao, may self-control ka. 'Di ba? Yan yung order. Believe ka muna kay Jesus na i-accept mo siya as your Savior. Then, the good things will follow. Magiging white as snow ka. Not the other way around. Hindi yung magiging mabuti kang tao and magiging mabait ka, magsa-self-control ka para maligtas ako. Hindi ganon. Baliktad siya. So, yun, 'di ba? Kung tutuusan, madali lang. I-let go mo yung mga worries mo, yung mga sins mo, mag-repent ka. And syempre, ita-try mo yung best mo na wag nang gawin. Kung may mga times na ikaw ay natitempt, ask the Holy Spirit to guide you. Pray, pray, and pray, and pray. Ganun yung pagtanggap kay Jesus para ma-sure mo na nasa book of life yung pangalan mo.